Mga kabayan, sa gitna ng panibagong ihip ng hangin sa larangan ng pandaigdigang politika, tila unti-unti nang humaharap sa isang malaking pader ang International Criminal Court o ICC. Sa mga huling ulat na lumabas mula sa The Hague, Netherlands, naging bukang bibig ang salitang nahihirapan patungkol sa mga judge at prosecutor ng nasabing korte. Pagkatapos na ilang taon ng pilit na pakikialam sa mga internal na usapin ng iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, tila nararamdaman na ng mga opisyal ng ICC ang bigat ng pressure at ang katotohanan bilang na nga ang kanilang mga araw bilang isang epektibong institusyon. Bakit nga ba nahihirapan na ang mga judge? Una sa lahat, ang usapin ng soberanya ay naging isang matibay na depensa para sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Ang paninindigan ni dating Pangulong Duterte at maging ang kasalukuyang administrasyon na walang karapatan ang mga dayuhan na diktahan ang ating sariling sistema ng hustisya ay nagdulot ng malaking sakit ng ulo para sa mga banyagang judge. Paano nga naman maglulunsad ng investigasyon sa isang bansa na hindi kumikilala sa iyong kapangyarihan at mayroong gumagana at matatag na korte? Sa kabila ng pinagdadaan ng crisis ngayon ng ICC, bakit tila wala pa rin magawa ang Pilipinas para pauwiin si Pangulong Duterte? Ayon sa isang kilalang taga-suporta ni FPRRD na si Muka Uson, nakakalungkot man pero hindi pa rin pakakawala ng ICC si FPRRD kung ang kasalukuyang Pangulo mismo ng bansa na si PBBM ang nakipagsabuatan at kusang ipinadala sa dahig ang dating Pangulo kung saan ay ang totoong dahilan ay ang personal nilang away. Alam niyo ba na kapag ang ICC ay hinahabol ang isang malakas na bansa, ay lumalaban sila sa Russia nang maglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay President Vladimir Putin, hindi sila yumuko. Kinasuhan at hinatulan in absentia ang ICC judges at prosecutor. Hindi nila kinilala ang jurisdiksyon ng ICC. Sa Estados Unidos, pinatawan ni Donald Trump ng sanctions ang ICC officials, travel bans, financial restrictions, pati access sa services na apektuhan. Ang dahilan, soberanya. Ngayon, tignan natin ang Pilipinas. Umatras tayo sa ICC noong 2019. Pero sa kasalukuyang administrasyon, nakipag-cooperate ang gobyerno sa ICC nang i-turn over nila ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dito nagsisimula ang tanong, kung ang malakas na bansa ay kayang tumanggi, magpataw ng sanctions at ipaglaban ang kanilang soberanya, bakit ang Pilipinas ay mabilis na sumunod? Para sa iba, ito raw ay paggalang sa international law. Para naman sa iba, ito ay pagyuko sa pressure at double standard ng hustisya. Pantay nga ba ang ICC sa lahat ng bansa? O mas mabigat lang ang kamay nito sa mahihina? Ang usapin dito ay hindi pagtatanggol ng tao, kundi pagtatanggol ng bansa. Soberanya ba natin ay buo pa o depende sa ating kausap? Ano sa tingin nyo? Ako si Muka Uson, ang boses ng ordinaryong Pilipino. Bukod sa isyu ng jurisdiksyon, malaking problema rin para sa mga judge ng ICC ang kakulangan ng kooperasyon mula sa mga pangunahing bansa sa mundo. Kamakailan lamang ay naging viral ang mga balitang tungkol sa matinding babala at posibleng sanksyon mula sa Estados Unidos laban sa mga opisyal ng ICC. Kapag ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang nagsabing haharangin ito ang iyong mga pondo at pagbabawalan ang iyong mga opisyal na pumasok sa kanyang teritoryo, talagang manginginig ang tuhod ng kahit sinong judge, ang takot na mawala ng suporta at ang banta sa kanilang personal na seguridad at karera ang isa sa mga dahilan kung bakit tila umaatras na o nag-aalinlangan na ngayon ang korte sa kanilang mga susunod na hakbang. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.